Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Yes! Trabaho now! Bakasyon later. Mindset yan para sa work-life balance. Para sa'yo at sa team workaholic pagdating sa sausawan. Ito po ang Team Pula! Sabi nga nila, work hard but vibe harder. Iwasan mag-overwork at sobrang ma-stress. Ganyan kami dito sa Tropang Freshness ang priority, ang Team Puti! Ito na po ang daily habit at priority ng marami, ang face-to-face harapan! Walang kupas pagdating sa talas ng isip at mga prangkang paalala, ang ating harapang tagapayo. Kung nalilito ang puso, utak ang gamitin. Yan ang diretsong payo mula sa ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Pagdating naman sa pagkilatis ng red flag, siya ang the best guy for the job. Our Dr. Love, Brother June Banag. Kapag too good to be true ang offer, nako, most likely budol yan. Kaya wag papaloko, matuto sa aming legal expert, Attorney Lorna Kapunan. Heto naman, kung merong award sa pagiging masipag sa trabaho, malamang nasa Hall of Fame na siya. Ang nag-iisang atin ang masa, Corina Sanchez Rojas! Ate Corin! Dumadagundong ang kaligayahan, kaya sayawan na! Dumadagundong ang puso ka. Dumadagundong ang puso ka. Ayan, at dahil dyan, Ate Coring, meron tayong pa-premyo mula sa Carlitos at from Face to Face. Tingin nyo ba ang panalo ay galing sa Team Pula o sa Team Puti? And the winner is Ate, congratulations! Madagundong ang puso ka. Maayong adlaw sa ating mga malalambing na Ilonggo at sa mga palangga kong kapisnon. Ayan, ginahugma ko kayo. Ayan. So, si Sentay 5 na super lola sa pag-aalaga sa kanyang 9 na apo, lola na siya pero yung lahat ng mga apo iniwan sa kanya. Yan ang nagrereklamong si Lola Vit. Ang inirereklamo niya, ang missing in action na nanay ng 3 sa inaalagaan niyang apo, si Chabelita. Bihira daw umuwi at di nakakatulong. Kaya ang malakas na sigaw ni Lola Bit, "Hoy! Gising, Chabelita!" Si Chabelita, talagang kilalang gimikera dito yan. Sexy manamit, naka-makeup lagi, nakapustura. Todo aura at paganda si Chabelita. Pero reklamo ng Lola Vith niya, isa kang pabayang ina. Nakita ko naman kay Mama Vith yung pag-alaga niya sa mga anak ni Chabelita. Yung pagmamahal niya, yung pag-aruga niya, sa binihisan. Yung mga anak ko, iniwan ko po sa lola ko. Pero nagbibigay naman po ako, pero hindi naman po talaga kalakihan. Dati po ma'am, pag nagbibigay siya sa akin. Itong huli, hindi na.
Maling gawain kaya ni Chabelita ay matigil na? O konsumisyon pa rin siya kay Lola Vith niya? Lola Vith at Chabelita, harapan na! Okay. Eto na, okay. Paano ka nagkaroon ng ganong pangalan? Nung bata po ako, mataba daw po talaga ako. Ay, so parang lagi po akong binabansagan na Chabelita, ganun po. Ayun. Nanay Vith, ilang taon na po kayo? Running 65, ma. 65. Apa. Okay. Nanay, siyam ang apo na nakatira sa inyo. Opo. Ilang anak yan? Bali, 4, ma'am, sa kanya. Apo ko siya sa pamangkin, ma'am, eh. Ang mga apo sa pamangkin? Siya. Okay. So, ilan pa yung mga magulang nung iba pa? 4 po. 4. 4 silang lahat. Apo. Okay. Bakit Pang-5 po siya, ma'am. 5. 5. So, yung 4, hindi mo inireklamo kasi tumutulong. Opo, nagsusuporta pati. Nagsusuporta naman. May mga trabaho. Apo. Pero hindi sa iyo nakatira. Pag-araw, ma'am, sa akin. Pag sa gabi, kinukuha na nila. So parang daycare. Daycare. Nakaka-daycare nga. Oo, pero maganda naman din yan kasi para bumabata kayo dahil napapaligiran kayo ng mga bata. Yun din ang maganda dun sa may lola pa, ano? Tapos working parents. Ang problema nyo ngayon dito sa kay Chabelita na pamangkin nyo, hindi tumutulong. Ano pa ang mga reklamo ninyo? Ano pa ang problema? Pag dumating siya sa bahay, ma'am, aalis siya ulit. Pero pag nandiyan lang sa bahay, matulog. Ay, parang ginagawa kayong boarding Hindi house. niya inasikaso yung mga bata. Ilang taon na yung mga anak niya? 8, 7, saka 3. So ngayon, ang nakasabit nating tanong pagkatapos natin marinig si Nanay Vith, talaga bang si Chabelita ay isang pabayang nanay? Palaisipan ngayon, anong nangyari? Bakit missing in action parati si Chabelita? Totoo bang siya'y lulong sa online gambling? Aalamin natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. So, ang tanong po natin dito sa nanay o sa lola na may 9 na apo na iniiwan sa kanya at siya lang ang nag-aalaga, okay lang naman daw. Kaya lang itong si Chabelita na may 3 ay hindi responsable. Dapat may tanong kay ambag. Chabelita, pagkakataon mo naman ngayon ito, bakit yun ang sinasabi ni Nanay Vith tungkol sa'yo? Hindi ka daw umuuwi. Wala ka daw sustento, hindi nakakapag-aral yung isa mong anak na 7 years old na. Ma'am, kasi nung una po, okay naman po nagbibigay naman po ako, umuwi naman po ako that time. So, nitong mga huli, para po kasi akong lagi na lang pong sinisermonan, naaaburido rin po minsan yung utak ko. Lagi na lang pong bunganga ng bunganga. Eh, lola mo yan eh. Magulo sa bahay. Sa mga sinasabi niya po sa akin. Siyempre, bilang ako po, kahihiwalay ko lang po sa asawa ng 2 years ago. Parang may dala pa po ako ng stress pool. So parang nadadala. Tapos kung mag-i-stay po ako sa bahay, lagi po akong bubungangaan ng bungangaan. Kaya minsan po, hindi po ako Hirap nga yun. Ganun po yung ginagawa ko. Pero hindi naman mabubungangaan kung maayos naman, no, Lola Pag Vith? wala pong pera po, pag wala pong pera, bunganga po ng Yun bunganga. naman pala, pera-pera lang to. Eh, kung sinusugal yung pera, eh wala talaga. Lagi po nagbubunga kasi wala pa akong binibigay na pera. Puro pera, pera, pera. Pag nagbibigay naman ako, tama po ba yun? Pag nag-aabot ka, tahimik. Opo, panalo po diba? ako. Pera-pera. Ano po ba yung sinasabi niyang pagbubunganga? Ma'am, kasi pag umuwi siya, mabuti naman bibigyan niya ako ng 500 sa isang linggo. Ma'am, paano ko naman po pagkasyahin yun? Hindi ko naman... Tas 3 yung anak na iniiwan. Binigyan niya ako ng 1,000. Kailan naman po siya uuwi? Yun naman po ang So 500 pesos isang linggo. Minsan lang po yung Minsan ma'am. lang. Opo. Wala ka bang trabaho, Chabelita? Meron po. Wala po akong talagang totally trabaho. Meron po akong mga sideline na
ano po, nagtitinda po ako ng mga sabon, may mga ano din po, may mga beauty products din po. Tapos halimbawa, katulad yung mga pang-eyebrow, mga lipstick, ganyan po, yun po yung mga trabaho kong ginagawa, lalo sa mga barkada ko po. Kaya minsan po, kaya hindi rin ako nakakauwi talaga. Kasi minsan, barkada ko yung kasama ko mag-handle ng mga negosyong ginagawa po na. Minsan online, minsan naman pinupuntahan po namin. Doon na po ako natutulog. Pero aminado naman po ako minsan, nag-iinom talaga ako. Andyan din may mga bisyong kasama. Ganun talaga. Hirap dumiskarte. Paano po pag nagkakasakit yung mga bata? Hindi po nagkakasakit. Ako po nagkakasakit, ma'am. Ikaw ang nagkakasakit? Nakakaalaga po. Nagpapaligo sa anak niya, ma'am. Hindi siya nagpapaligo eh. Oo. Ako pagalaba ng mga gamit nila. Pag umuwi sa bahay, ubad lang siya. Bakit kinanay Vit? Ba't di mo iwan sa mga magulang mo? Wala po siya nanay. Mga magulang. Wala ka ng mga magulang? Nag-iisa siyang anak, ma'am. Tapos sa iba siya, nag-asawa na ulit. Yung nanay. Ang sabi ni Chabelita, hindi siya makapagsabi ng problema kay Nanay Vit. Hindi alam ni Nanay Vit na may problema siya sa sugal. Ano ba yung sugal na yun? Ngayon ko lang po inamin, ngayon ko lang din po aaminin sa inyo lahat. Nalulung talaga po ako sa sugal, 1 year ago pa lang po. Kasi last year naman, okay naman po kami. Okay naman po yung samahan namin. Okay din yung pagsusustento ko sa mga bata. Nakaka-uwi pa rin po ako ng maayos last year. So, dito lang talaga that time nitong year na to na nalulung po ako sa sugal. Doon naubos lahat ng mga na pondo ko na puhunan. Naubos po talaga lahat. Lahat-lahat po. Nasagad po talaga po ako. Halos umabot po ng 40,000 yung utang ko. Kailangan niya ng tulong. Paano ka napunta dyan? Online yan, ano? Opo. Scatter, ma'am. Scatter. So kaya ngayon, pinag-uusapan talaga kung paano magkakaroon ng regulasyon sa pagsusugal. Yung scatter kasi parang ano yan, piso-piso ang taya, ano? Opo, nagsisimula po siya sa piso hanggang sa manggigigil ka po talaga pag once lalo natalo ka na po. Parang feeling mo gusto mong bumawi ng bumawi, gano'n. Ganon yung nagiging feeling mo po. Kaya, imbis na babawi ka para manalo, lalaki po na lalaki yung talo nyo. Pero, nanalo ka na ba? Kasi... Nanalo po, siguro sa mga una, pangalawa, hanggang 5. Pero last naman, sunod-sunod, wala, puro talo na din po. Hanggang naubos po yung puhunan ko sa lahat. Nalubog po ako, hindi na rin po ako umuwi sa bahay. Yung mga pera po na naibibigay ko once a week kay Lola, ano na lang po yun, mga inihiram ko na lang rin po sa mga kaibigan ko yun. Alamin natin kung ano naman ang masasabi ng kanilang mga bit-bit na kakampi, kung paano ito masusolusyonan at kung paano talaga ang relasyon ni Vit sa kanyang pamangkin. Sa ngalan ng mga bata, alamin natin ang punot dulo sa kampihan dito sa Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Ito po, magkahalong awa at paghanga raw ang nararamdaman niya para sa tiyahing si Vit. Ito na ang kakampi ni Nanay. Litol, humarap ka na. Ay, Litol. Kapatito. Bakit ka galit? Walang mukha mo. Ala? Bakit? Bakit ka Walang galit? mukha niya eh. Ha? Kawawa yung auntie ko sa pag-aalaga ng anak mo. May anak ka rin, Little, na nag-aalaga si Mami Wit? Wala po. Mami, anak ko ako. Anim anak ko, ma'am. Wow. Pero hindi mo Nahihirapan- pinapaalaga? Opo. Nahirapan nga po ako. Auntie ko pa kaya na siya ang inalagaan kasama ng 3 niyang anak. O edi mas lalong dapat naiintindihan mong mahirap bumuhay ng maraming anak. Ang kailangan niya simpatya at tulong. Hindi niya kailangan ng panghuhusga. Tama ba ako, Lito? Pero di ba naintindihan mo, iiwan mo nga yung anak mo sa, sabihin natin sa parents mo, tutulong ka pa rin eh. Di mo papabayaan yun ng 100% eh. Ikaw alam ko kung gano'n ka kasipag. Pero paano kung may pinagdadaanan din ako? Una kong sasagipin ang sarili ko kasi kung hindi ako okay, hindi din magiging okay ang mga Pero ang gagawin mo, magtatrabaho, hindi ka magsusugal. Okay, you win. Charas. Nag-concede. Teka Hindi, muna, alam mo, Litol. may sasabihin ako. Feeling ko meron ditong hindi nasisiwalat na katotohanan. Litol, may tanong ako sa'yo, diretsahan ha. Opo. May utang din ba sa'yo? Opo. Okay na mo na. Yan ba ang dahilan bakit galit
3,000 hindi sinole, tama ba? Opo. Sabi niya po kasi ibibigay niya daw kay Lola Beth para sa mga bata. Sabi niya para sa mga bata, pero anong nabalitaan mo? Nung Saan nalaman ginamit? ko po sa auntie ko, wala daw siyang naibigay. Saan daw ginamit? Hindi ko po alam. Saan mo ginamit? Salo din po sa sugal. Puti. Lumipat. Alam nyo, yung 3,000 yun, kung pinahunan mo na lang sa negosyo, di mas naparami pa, nasoli mo sa kanya, kumita ka pa. Ang hirap mo naman ipagtanggol, girl. Mahirap. Ito naman po, bukas daw lagi ang kanyang pinto para kay Chabilita. Kakampi o konsentidora? Alamin nga natin sa pagkakataong ito, alin sa dalawa. Para sagutin yan, Laleng, humarap ka na. Hello po, Nanay Laleng. Kaano-ano niyo po si Ate Chabilita? Kaibigan lang po. Kaibigan. Magka-batch po kayo? Hindi po. Buti po pinayagan po kayo ng parents niyong lumabas today. Charis. Kasi tatlo lang po ang anak ko. Kailangan ko dumagdag ng isa. Kahit hindi ko kamag-anak, inangking ko. Parang anak mo. Para hindi mapahamak. Yan. Bakit po siya naging parang anak sa'yo? Lagi siya sa bahay. Galing sa barkada, sa bahay umuwi. Bakit? Sinasabi ko naman sa kanya, huwag ka na magbarkada kasi kawawa ng mga anak mo. Kawawa nga po yung mga anak. Ay, tingnan mo. Kaya sa kanya umuuwi kasi malumanay. Pag doon yata umuuwi kay Nanay Bit, sorry po, Nanay Bit, baka naman po... Ako nga, pagka wala akong ginagawa sa bahay, nakakarinig din ako eh. Naiintindihan ko naman yung motibo niya, maganda, no? Pero pag walang pruweba ng epekto, wala rin pong saysay yun. Kasi ano bang klase yun? Kasi lulong pa rin siya, hindi pa rin umuuwi. Paano po pag sinabing konsentidora kayo? Sinabi niya sa akin po, ma'am, na nalulung kasi ako doon sa pagsusugal, yung pag-discutter. Sinasabi ko naman sa kanya, bakit mo ginagawa yun? Dapat sa mga anak mo na lang. Oo nga. Pinapangaralan naman pala. Kung mas pinipili ni Chabilita si Nanay Laleng, bakit hindi si Nanay Laleng mag-alaga ng mga anak niya? Correct. Bakit hindi na lang sa'yo? Kung sa akin lang, wala naman sana problema. Pero may role, magulang pa naman na totoo. Tanggap ko naman ko sakali. Tinanggap ko mga nanay, ang mga anak pa kaya. Kaya lang, andyan pa siya na magulang. Okay. Kung kaya nyo bang ibigay yung 3? Opo, ma'am. Ibibigay ko. Ibibigay mo? Oo, dahil hindi ko na rin kayang mag-alaga. Ano ba yan? Parang sisiw lang yung mga bata, pinapamigay. Ano ba to? Ayan, Laleng, kaya mo. Mapapanindigan mo ba? Sinasabi lang ibigay. Gusto ko lang dahil doon naman siya umuwi. Para maano niya rin ang responsibilidad. Oo nga. Di po ba? Dahil sa akin naman po, para sa akin, bata pa naman siya, inalagaan ko na. Hanggang ngayon ba? Kulang pa ba? Oo nga. Tingnan natin kung anong payo ng mga sausawero at sausawera at ating mga profesional na trio tagapayo sa sitwasyong ito para masiguro ang mas mabuting kahihinatnan ni Vit at ni Chabilita sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Tandaan 100 bilyong piso sa lehitimo na online gambling sites ang mawawala. Yung perang yan, napupunta rin yan sa pagtulong sa tao. Sana, hindi ko alam, hindi ko naman nakikita. Pero yun ang pinagtatalunan ngayon. Total ban or regulation? Total ban. Total ban. Kasi Ate Coring, yung amount ng pera na sinabi mo, parang hindi ko naman nakikita kung may umaasenso sa atin masyado eh. Nakikita ko yung mga naglalaro, yung iba yung mayaman, yung iba sobrang nalulugmok, yung iba nahahanap na lang sa ilalim ng taal. So, hindi na natin alam, mas mabuti na lang, tanggalin na lang natin yan. Mas maganda pa yung sa personal, nakikita nga po yung baraha, alam natin kung dinadaya tayo o hindi. Ayun, Back to you. Tuesday ikaw. Para sa akin, Ate Coring, regulasyon ng kailangan. Kasi ang nangyayari, nagiging isang solusyon lang, parang blanket solution. Isa para sa lahat.
Nakakalimutan natin na ito ay nagge-generate ng trabaho, na kung may tamang sistema lamang maraming magbebenepisyo at nasa tao ang addiction, wala sa mismong casino or online gambling. Okay, mula sa puti, ano ang masasabi ninyo? Ang masasabi ko lang sa tulad mong ina din ako, marami din akong anak, pero hindi ko sila pinabayaan. Dapat ikaw ang ina, ikaw mag-obliga, mag-alaga mula pagkabata nila hanggang lumaki. Hindi mo na dapat inisip magsugal. Alisin mo yung sugal. Ako, sinubukan ko mag-casino, ganyan, pero iniisip ko ang mga anak ko. Kung susubukan ko to, magiging addict ako eh. Kaya dapat, ang casino, disiplinado mo sarili mo. Kung kaya mo yan, kung marami kang pera, wala ka naman trabaho maganda. Ang swerte mo. Hindi ka niya tunay na anak, di ba? Napakaswerte mo. Ang dami mong anak binigay mo sa kanya. Paano mo naramdaman yun? Sinikmura mo, di ba? Dapat iniisip mo yung bilang isang ina. Ang sakit kasi, di ba? Ako nararamdaman ko, naaawa rin sa mga bata. Okay. Alam mo, ang hirap mag-alaga ng anak. Okay, ate, okay. Magpapaligo, maglalaba ka pa, magpaplansya, mag-aahin ka pa ng kakainin niya, di ba? Yun lang. Lahat naman ng tao ay nagkakamali, Lola, di ba? Sinasabi niya naman magbabago naman siya. Pilitin niya. Para sa kanyang mga anak. Kaya bigyan niyo po ng chance siya. Mano po, ma'am? Malawak po yung chance. Sige, papariban kita, bigyan kita ng chance. Ayan, okay. Attorney Lorna, ano ba ang implikasyon kung mag-total ban? Total ban sa mga online. Tingin mo opinion mo lang naman ito. As against regulation, yung hihigpitan na lang kung sino ang pwede maglaro at hindi. Ako regulation, no? Because if it's total ban, alam naman natin na creative ang mga tao dito sa Pilipinas, no? They will move to, if it's a total ban, they will move to illegal gambling sites. Pag illegal na yung gambling sites, wala nang regulation yan. The same debate applies to prostitution, di ba? And alcohol. And alcoholism. And vaping na nga eh, di ba? May regulated, merong total ban and all that. So, dapat balancing of interest. Kung regulated, at least merong regulation. Ang problema, kasi merong mga pending na batas ngayon, merong pending bills, no? Sabi nga ni Senator Gatchalian, no? Regulation ng senator, ang Senate, regulation sila because nakakatulong. Dapat, for instance, dapat bawal ang campaign contributions from illegal gambling or from online gaming. Dapat bawal ang sports or competitions. Bawal yan sa draft bill, no? Bawal to get sponsors from gaming operations. No? At saka may mga kongresista, malalaking mga pangalan sa gobyerno ang may-ari mismo ng online gambling. That's why ang Senado regulation, hindi total ban. There are ways to get more revenue, no? Sabi nga, dapat ang sabi nga ni Ryle, bakit sila yung mayaman? Hindi nagdi-trickle down yung effects ng revenue, no? Di pataasan natin ang tax. We should tax the revenues from online gaming operations, no? At the moment, 10% lang. Dapat taasan natin. More than that, siguro ilagay natin sa context, no? Wala namang gustong matalo ng gambling, no? This again is a poverty issue. Ayan. Masusolusyonan natin ang problema ng bayan natin, hindi sa gaming. I-address natin yung issue ng poverty. Otherwise, people will always gamble. Otherwise, people will always risk their money. People will even forget their families and children just to make more money. Thank you very much, Attorney Lorna. Dr. Love, kanino ba ang problema? Sa nagsusugal o sa sugal mismo? The existence of sugal o dun sa taong nagsusugal? Alam mo, ang tingin ko, Ate Kuring, I'm sorry for my voice. Ang tingin ko, ang sugal ay kasalanan. At ang kasalanan, mananatili yan sa mundo. Kung tayo na may katawan ay igagrab ang kasalanan kagaya ng ginagawa ni Chabelita, hindi, ang kasalanan nandyan eh. Pero bakit ka papasok? Kanina pa namin, Chabelita, sorry kanina pa namin pinakikinggan ang sinasabi mo, wala kang binabanggit tungkol sa mga anak mo.
ang binabanggit mo, tatanggalin, i-uninstall mo sa cellphone ang sugal. Pwede namang i-reinstall yan pagkatapos ng show. You know, alam mo kung paano magsugal, hindi mo alam kung paano sumuporta sa mga anak mo. Hindi pera ang kailangan ng anak mo. Anak, makinig ka. Hindi pera ang kailangan ng anak mo. Ang kailangan nila, ang panahon mo sa kanila na maramdaman nila merong nanay sila. At ikaw yun. Pero mas marami kang panahon sa sugal, kuneho ka. Saan ka kumukuha ng perang pansugal? Wala kang pambili ng pagkain ng anak mo. Ito nag-aalaga ng anak mo, malayong kamag-anak mo na. Hindi balik ko nanay mo yan. Yung mga anak mo ay apo niya sa pamangkin ka lang niya. So, nawawala yung moralidad sa atin. You have a moral responsibility. Hindi lang pera, anak. Hindi lang pera. Ibigay mo yung panahon mo sa mga anak mo. Sobra-sobra na yung para nang tumama sa loto ang mga anak mo. Tanggalin mo sa isip mong sugal, hindi kaya yaman dyan. Kung ako maliit pang bata, hindi marunong magsugal hanggang ngayon. Wala akong alam na sugal, miski bingo. Miski mahjong, wala. Tinan mo ang buhay ko. At dito pa rin. Tatrabaho pa rin. Ikaw pa. Di ba? Hindi tayo yayaman dyan. Huwag mong pangarapin. Bitawan mo yan. Magbalik loob ka sa Diyos. At asikasuhin mo mga anak mo. Thank you, Dr. Love. Doktora Camille, paano yung addiction sa sugal? Ano ang ginagawa dyan na parang session? Or ano ba ang dapat gawin sa isang tao na gustong, tulad ni Jabelita, makawala sa addiction sa sugal? Usually, Ate Coring, ang nangyayari kasi dito, tinitignan muna kasi kung merong genetic predisposition. Meaning to say, tatandaan niyo po na ang gambling, addiction, yan po ay namamana. So, pag nakita po na talagang merong pagkakataon na namana siya, siyempre, yung mga ganun, kailangan ma-recognize nung tao mismo na hindi ka talaga pwedeng mag-umpisa magsugal kasi magugumon ka talaga sa ganitong klaseng bisyo. Second, usually po ang root cause din is depression. So kagaya ni Jabelita, baka dahil sa pagkahiwalay or nahihirapan siya dahil 3 yung anak niya, hindi niya kaya. So probably kinakailangan po talaga na hindi lang kasi isang session yan Ate Coring. Talagang kinakailangan ma-realize niya na after dito sa face-to-face, tapos na-delete na niya, meron po kasing tendency na talagang yung proseso ba na paano kung yung cravings babalik. Lalo na kung halimbawa, nakakuha siya ng pera ngayon, meron siyang 500 or 1,000. Sana may magko-control o may magmo-monitor. Paano kung walang magmo-monitor? Ang daling i-install uli yung pagsusugal na yan. So, importante po talaga yung ganitong tinatawag natin, yung continuity hypothesis. Kasi may mga pagkakataon, pag natalo ka sa sugal, pati panaginip mo, iniisip mo na kung paano ka babawi. So, dapat wag kang umabot sa ganun dahil kasi ito na yung umpisa na pwedeng magkaroon ka ng addiction. Ayan, oo. Kailangan kasi talaga sa ganyan, kahit na anong payo sa'yo ni Laling, wala namang mangyayari kung ayaw mong gawin eh. O kung gusto mong gawin kahit na anong payo sa'yo, di ba? Kahit na ilang session kay Doc Camille, tingnan mo na lang siguro yung kalagayan ng mga anak mo para ka mabigyan ng inspirasyon na gawin ang tama para sa mga anak mo. Kasi pwedeng bawiin ng gobyerno ang mga anak mo kapag ganyan ang sitwasyon. Tingnan natin kung may pag-asa pa ba itong si Jabelita at ang kanyang mga anak. Aalamin po natin yan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sinong sisimangon? Face to face, sinong ngingiti? Harapin mo face to face. Nakita naman natin mukhang desidido. Mukha lang desidido na magbagong buhay si Jabelita. In-erase na niya, dinelete na niya yung mga app na madali naman din niyang i-download ulit. Nasa kanya na yon, hindi ba? Nakita mo naman, ang laki-laki na. Nakakabayad ka ba sa utang mo? Medyo nakakabayad naman po. Pero this time po,
Kumot hindi na rin po kasi ako lumalaboy. Sabi ko magbagong buhay para makuha ko yung mga bata, masikaso ko na Ayan po na nga talaga. ba yung sinasabi natin. Okay, so ang gagawin natin ganito ha, para makausad kayo ng kahit kaunti. Siyempre, hindi naman natin sasagutin lahat ng mga problema ninyo sa mundo, pero makakasimula kayo ng medyo mas maginhawa. So yung utang mo kay Little, kalahati nun kami na magbabayad. 3,000, di ba? So 1,500, ibabayad na namin sa'yo. Pag natulungan na namin si Chabilita sa hanap buhay, kailangan mo unti-untiin yung iba sa kanya. Parang simula lang yon para meron naman siyang, di ba? Pagsisimulan din, dahil 6 ang anak. Pagkatapos, meron, wala ka pang single parent provision. Ilalapit ka namin sa barangay, pero nasa sa iyo yan kung i-follow up mo o hindi. Okay, malaking bagay yon. At diretso dapat yun sa pangangailangan ng mga anak mo. Thank you Ang po. single parent, minomonitor kayo kung saan pupunta ang pera, ha? Magsusumbong ka sa barangay pag hindi napunta yan sa mga bata. Tama ba? Okay. Siya mang apo, padalang ko kayo groceries para sa mga anak, ha? Gayon na rin si Little kasi 6 ang anak. Grabe, no? Sa iyo, konti. Dahil ito, medyo pala mo. Oo. Chabilita. So, ganito, ilalapit natin siya sa TESDA. Because sa halagang halimbawa, 3,000, ano ang pwede mong gawing hanap buhay? Marami na yun. Barbecue, fishball, yung kikita ka na kung matyaga ka, 500 isang araw, malinis. Biro mo, dati 500 isang linggo, kung suswertihin, ngayon 500 isang araw, o kahit tig 250 kayo, araw-araw, buhay kayo. Hindi ba? So nadadaan lahat yan sa pagsisipag at malinis na buhay. Tama? Okay. So okay na yon. Okay na po ba yon? Sana naman magkaayos na. Saan ka ngayon titira? Dito? Bala ko po kasi makipag-ayos na po ako kay Mama Beth, kay Lola Beth. Ano? Makipag-ayos na rin po ako kay Lola Beth. Makipag-ayos ka na ngayon. Para makatulong ka sa pag-aalaga man lang. Yakap na. Ikaw lumapit. Ikaw ang lumapit. Sorry po. Hindi na po mauulit. Kasi at least, Nanay Beth, kung nandyan siya sa'yo natutulog, mababantayan mo kung nagsusugal pa o hindi. At matutulungan ka man lang sa pagpapaligo ng lahat ng 9 na anak na yon, di ba? 9 na apo. Minsan, ma'am, natulong sa akin siya. Tapos doon na rin kayo magpwesto ng inyong barbecuehan. Di ba? Para nababantayan ng mga bata. Yung anak niya na si Sian, ipapa-assess natin kung pwedeng pumasok sa grade 1. Kasi parang medyo mabagal daw. So, nandyan yan na sinasabi na sa'yo ni Doktora. Pagtsagaan nyo na, dalhin nyo na si Sian sa kanya. Ano? Ha? Bibigyan naman namin kayo ng pamasahe. Kaya nga, ma'am, sabi ko, ma'am, siya naman na... Kaya nga, ikaw nang magdala. Kasi nagbabantay, paano iiwan ng mga bata? Napag-usapan po natin dito ang sugal, ang responsibilidad ng magulang sa anak, ang pag-iinom. Pero pag-usapan din po natin ang pera. Ang pera daw, ang root of all evil o ang ugat ng lahat ng kasamaan. Palagay ko, hindi totoo yan. Kinalakihan ko din yung kasabihan yan Palagay ko, hindi totoo. Kung walang kalakal at pera sa lipunan, walang magiging kaayusan ang buhay sa araw-araw. Pero paano natin kinikita ang pera? Sa hirap ba sa trabaho o inaasa sa sugal? Paano ginagamit ang pera? Sa suporta sa anak o pantaya para makapagsugal ulit? Depende yan Ano ang kalagayan ng pera sa kamay mo? Napapalago mo ba yan? O nababaon ka lang sa utang? Tayo'y binigyan ng free will ng Panginoon para tayo ang sumulat ng sarili nating talambuhay. Kaya kung ang buhay nyo ay trahedya o happy ending, ikaw lang ang masisisi, hindi pera. Okay? Ako po ang inyong Ate Coring nagsasabing may cake ang harapin ang mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Tito Vic and Joey susunod na sa Eat Bulaga. Okay, tara na. Face to Face. Face to Face. Face to Face. Face to Face. Face to Face, harapan tayo. Face to Face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan.
step in. Nakaw na po yung chinelas dun po sa bubungan namin. Ano ba sumampa doon sa bubong? Yung bubong ba niya, mababaw lang? Hindi ako sumasapa sa bubong. Malikot po kamay niya. Wala kang ebidensya. Ha? Nasa face-to-face na tayo. Wala nga po siyang yung actual na picture. Nakita mo talaga siya? Nakita po siya ng kapitbahay namin. Di, totoo yun. Aminin, wag idinat. Harapin mo face to face.